Sa wakas, nakabili na rin ako ng aking mga materialis na gagamitin sa aking DIY. Meron kasi ako nakita sa TikTok, sobrang popular nito. At matagal na nga to eh, ngayon ko lang nakita. So parang sobrang gandang-ganda ako nitong DIY na ginawa nila. Kasi yung sink namin, sobrang, ang pangit talaga guys. Ginawan ko siya ng cortina. So parang ang super ugly, di ba? Super pangit. Kaya naisip ko na, kaya ko tong gawin. Kaya natin gawing mga babae kasi ano lang siya, madali lang siya eh. Hindi mo kailangang magpukpok o ng mga martilyo or ano pa dyan. No more nails lang kailangan. Tsaka syempre, i-measure mo lang siya. Yun palang mga ginagamit natin dyan. Tingnan nyo guys. Yan ang ilalim ng sink ko. Kumpleto na yan. Actually guys, kumpleto na yan before. Napagawan ko na ng mga cover dyan. Kaso, nasira. I don't know. Kasi sabi ng ate ko, kapag nabasa, nasira yung kahoy. Siguro yung ano, 'di ba? Kita niyo naman guys, sobrang ugly, 'di ba? Sobrang pangit. So, kailangan nating palitan 'yan. Kaya, mag-DIY tayo. Ayan ang materials pala guys. Number 1, yung materials na ginamit natin ay yung PVC panel. Tapos, yung no more nails. At saka yung in cup. At saka yung electrical molding. Yung ginupit ko na yan dyan guys. Electrical molding yan. Mag-asawa yan guys. Pwede mo paghiwalayin. Kasi dyan natin gagawing magiging sliding door kasi ang gagawin natin eh. So dyan dadaan yung door na gagawin natin. Siyempre unahin mo natin yung pagsukat sa dalawang lalagyan natin sa up and down, 'di ba? Sa may tiles at saka doon sa taas. Yung pinapakita ko dyan guys, yan. Then mo lang dyan natin idikit. Ayan, pinadikit ko na yan gamit ang ating no more nails. Medyo maano lang kasi ako lang mag-isa. So wala akong katuwang. Pero madali lang siya idikit. Madaling dumikit din ang no more nails guys. Kaya kayang-kaya kahit sa ating mga mommies na nag-iisa. Huwag nyo nang pansinin yung inasa ilalim guys. Hindi ko pa na-arrange yan. So yan. O, diba? Madali lang, guys. Pagdikitin mo yung, magdikit ka sa baba at saka sa taas. Yan ang ginawa ko. Tinikit ko na siya. Yung sa baba niya, hindi ko pa nadikit nung una. Yung sa taas lang muna inuna ko. Tsaka, after mo yung ipagdikit dalawa, guys, mag-measure na tayo ng ating panel board. Yung panel board pala, 9 feet siya. So, nung dinala ko sa bahay, kapag wala akong sasakyan, syempre, pwede mo naman siyang kunin mo muna yung height ng sink ninyo kung wala kayong sasakyan na malaki. Kasi 9 feet yung PVC panel. Hindi yun pwedeng, kasi madali lang din siyang mabali kapag pag iuwi nyo sa bahay na masyadong mahaba. Lalong-lalo kapag wala tayong sasakyan na malaki guys. So, pwede mo nang i-cut half. Pwede i-cut or half yun. Ganun ang ginawa ko para maiuwi ko sa bahay. Yan, pinagdikit-dikit ko na after ko ma-measure lahat ng height ng PVC panel. So, kailangan nating sakto yung measurement sa taas, yung height niya. Ang advice ko sa inyo guys, isukat nyo muna yung taas at saka baba. Pasok nyo siya doon kasama yung in cup. Yung in cup kasi hindi ko pala nakita. Yung in cup, yun yung magiging parang yan, yung beige na yan. Yan ang in cup guys. Yung naging cover sa taas. Kasi yan din yun ang magiging ipapasok mo rin yan doon sa may electrical molding. Yan. Yan na siya guys. Kinalalabasan. Medyo natagalan din ako kasi kailangan mong tansyahin yung tamang sukat, lalong-lalo na yung tamang haba para maipasok mo yung PVC panel natin.